So tonight, let us desire the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa iyo sa gabi pong ito. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. And we acknowledge that apart from you, we can do nothing. Hindi ko alam, pero Lord, napakalapit ng presensya mo every time na humaharap po kami sa inyo. Hindi po namin makontain yung nararamdaman po namin. And yes, we can't help but to pour out our hearts, Lord, before you. Kasi napakabuti mo, Panginoon, napakatapat mo. At sa panimula po ng 2026, grabe na po yung ginawa mo sa amin. Grabe na po yung ginawa mo, Panginoon. Nakakaiyak, Panginoon, kasi sa dinami-dami ng mga nangyari ng 2025, kayo po ay nanatili sa amin. You remain faithful, Lord. Nakakaiyak po yung kabutihan mo, Panginoon. Sobra-sobra. Grabe ka po magmahal. Kayo lamang po ang Diyos na hindi nang iwan at umalalay po sa aming lahat. Panginoon, kaya po kami nandito, hindi po para humingi sa iyo. Ang gusto po namin ngayong gabi, kami naman po yung makapagbigay ng ngiti sa iyo. Gusto po namin yung buhay po namin ay maging kalugod-lugod. Gusto po namin mabigyan po kayo ng pleasure, Lord. Nung kinreate mo, Panginoon, ng mga unang tao, sinabi mo na it's very good. It's very good. Lord, we don't need the approval of men. We don't need the applause of men. Tonight, kami po ay mga anak mong humaharap sa iyo na wala pong ibang nais kundi mabigyan po kayo ng kaligayahan, ng kaluguran. Just to please you is our desire tonight. Just to please you, Lord. Balutan mo po kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Kung may nakikita ka man pong kasalanan, linisin mo po kami. Dalisayin mo ang aming mga puso, Panginoon. Patawad po sa mga panahong tumatalikod kami sa iyo. Patawad po sa mga panahon na hindi namin kayo napaprioritize. Patawad, Panginoon, kung nagiging pabaya po kami sa aming relasyon sa inyo. Tonight, Lord, lumalapit po kami with all our hearts, buong puso, nagpapakumbaba. Samahan mo kami, Panginoon. In our devotion, maging mamaya sa crossover, sa pagtawid po namin ng panibagong araw, napakabilis po ng araw. Kahapon, kasi simula lang ng bagong taon, pero bukas, pangatlong araw na po agad. Teach us to number our days. Hindi po kami palaging malakas. Darating po ang araw, Panginoon, na manghihina po kami. Kaya Lord, hayaan mo po na bawat araw, bawat panahon, bawat segundo ng aming mga buhay ay magamit po namin, Panginoon, sa iyo. Hindi na po kami, Panginoon, hindi na namin sasayangin ang aming mga buhay. Gusto po namin ang buhay na ito ay magamit mo. Maging kapaki-pakinabang, maging kagamit-gamit, Lord. Wala na po kaming sasayanging panahon. Maglilingkod po kami. Susunod kami. Magtitiwala at magmamahal po kami, Panginoon. Maraming salamat. Hayaan mo po, Lord, na malakas po naming maramdaman at maranasan ang iyong presensya, ang iyong kalapitan, ang lahat ng mga taong nakasubaybay sa live stream na ito. Maaring sila ay matagal nang nanonood o may mga bago. Panginoon, katagpuin mo ang kanilang puso na hindi sila lalabas sa live stream na ito na hindi mo binabago ang kanilang buhay, na hindi ka gumagawa ng mga bagong bagay. Lord, I pray, as we delight ourselves unto you, grant the deepest desires, the deepest longings of our heart,
I pray in the name of Jesus, lahat ng mga may sakit at karamdaman, dumaloy ang kagalingan. Lahat ng mga taong may problemang pinansyal, pagpalain mo. Lahat ng mga taong nagsasuffer sa anxiety, depression, maybe they have this mindset, Panginoon, na talunan sila. Panginoon, they are a failure. And sometimes, Lord, nag-iisip sila na tapusin na lang yung buhay nila. But Lord, Jeremiah 29:11, for you know the plans you have for them, declares the Lord. Plans to prosper them and not to harm them. Plans to give them hope and the future. Nawa po maging maliwanag ang kinabukasan po namin, Panginoon. Hawakan mo po ang aming mga buhay. Huwag mo po kaming bibitawan. Maraming salamat po. Take full control of everything tonight. Ang buhay na ito, ang lahat-lahat sa amin. Panginoon, itago mo po ako sa iyong likuran as I preach your word. Alam ko na kulang po ako. Panginoon, hindi po ako magaling. But Lord, use me. Ilagay mo po ang mga tamang salita sa aking mga labi. And not with the enticing words of human wisdom, but only by the demonstration of your power and of your spirit, may I preach your word boldly and accurately, Lord. Nagpapakumbaba po ako. Inaamin ko ang aking kakulangan kung wala ka. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw po ang palagi naming makita. Ikaw ang palagi naming maluwalhati, napapurihan at masamba. Mahal na mahal po namin kayo. Ang aming mga buhay ay para sa iyo lamang. Pagpalain mo lahat ng mga first-timers, I pray for them. Lahat ng mga bagong pasok dito, Panginoon, kilala mo po at may magandang hindi aksidente kung bakit sila nanonood ngayon. Hindi aksidente na nila ang live stream na ito. Lord, mangusap ka sa mga ito. Panginoon, maramdaman nila ang kakaibang pag-ipo. Maramdaman po nila, Panginoon, ang kapayapaan, ang kagalakan, magkakaroon ng bagong saysay, kahulugan at direksyon ng kanilang buhay. Hindi po namin makikita sa mundong ito, Panginoon, ang kakontentuhan, tanging sa presensya mo lamang. So Lord, I speak life, I speak blessing for all of them. Maraming salamat po, Lord. Balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Ingatan mo kami. Anumang gawa at plano ng kaaway ay hindi po namin pinahihintulutan. Ngayong gabi, bigyan mo kami ng malakas, malusog na pangangatawan, malayo sa sakit at karamdaman. I rebuke whatever distractions, disturbances na ginagawa ng kaaway. Lord, we are covered by the precious blood of Jesus. In Jesus' name. Yes, Lord. Maraming salamat po hanggang matapos, hanggang makatawid kami mamaya sa January 3. Take full control of everything. We love you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah. Grabe, no? Nagtala din tayo ng 500. Praise God. Amen. So po, hindi na bumaba sa 500. Talagang magpatuloy na tayo. Tuloy-tuloy na ang pagtaas. Tuloy-tuloy na ang maraming mga taong magkakaroon ng ibang klaseng fire and passion na makilala ang atin pong Panginoon. So sa lahat po ng mga bago dito, I would like to welcome all of you. Welcome po sa Heart to Heart Community. Amen. Sige po, sino po dito ang mga bago? Pwede ko po bang makita lahat ng mga first-timers? Can you just type me tapos kung saang lugar po kayo nanonood? So we can warmly welcome you in our community po. We are doing this every day. Araw-araw po. Wow, from Ireland. Yeah, first time ata from Ireland may nanonood. Hello po, user Yabs from Bataan, si LJ from Makati. Hello po sa inyo. Ang dami. Hindi ko na nakita lahat. Si Edith from Taguig.
Yan, praise God. Si Dada from Cebu. Si Cathy Knox from QC. Si Engineer Bangkang from Pampanga. Pretty Badang from Leyte. Hello po. Dan Stray from Dinagat Island sa Cebu. Wow. Si Angelica, pang 2 days na, from Dasmariñas. Ray Ray from Dumaguete. Si Kimpot from UAE. Sarah from Palawan. Asher Ace from Cavite. Renapot from Japan. PXW from Las Piñas. Arayco from Batangas. Yan. Praise God. Wow, napakadami po pala nating mga first-timers. Yan, pasensya na ko, hindi ko po nabanggit. Parang ang bilis dumaan. Si Red Rose from Singapore. Amen. God is good po. Julie from Pasig. Deng from Valenzuela. Remy Raon. Hello po. Maylin from Taiwan. Gain from Calamba. Angelica from Dasmariñas. Miss Towers Girl from Kawayan. Yeah, God bless. Miss Lee from Singapore. Alicia Macara. Joyce from Bohol. Gracias. Ay 1 month na Pangasinan. Amen. Kaya, si Saming from Lon. Wow. Kilua from Taiwan. Sa lahat ng mga nasa Taiwan, magkita-kita po tayo dyan. Sa February, I'll be there in Taiwan. See you po. Yeah, see you. Yun. So, saan pa ba? Ang dami. Praise God. Hindi ko na isa-isa. Si Faith from Jensen. Jack from Japangasinan. Hello, Miss Kai from Albay. Yan. So, hello po. Sige po, i-welcome natin lahat ng ating mga first-timers from Heart to Heart community po. Welcome po kayo. God is good. Praise the Lord. Dumarami at lumalawak ang pamilya po natin. At kung gusto niyo po na mag-join ng aming community, we have a Blue App community po and group chat kung saan pwede po kayong mag-join, pwede kayong mag-send ng prayer request, pwede kayong mag-share ng testimonies, pwede po. So mag-chat lang kayo sa akin, pwede dito sa TikTok, pwede rin sa Blue App Messenger. Yeah. Hanapin nyo lang po Harold Nicolas Cruz, then follow nyo lang po ako, then mag-message po kayo sa akin. Okay? At bago po tayo magsimula, okay lang po ba na sama-sama tayo mag-power tap? Alam nyo, kapag nagpa-power tap pala tayo, as in tap the screen, mas pinapakitok yung live natin sa mga nandito. Kaya dumadami yung mga viewers natin dahil sa mga kasama nating pagtatap. And of course, you may also share and repost. Hello po, Johnson from Pangasinan. God bless po. Pwede rin nating i-share, i-repost ang live po na ito para marami pong makakita at makapanood for God's glory. Amen. Grabe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa isang napakagandang gabi pong ito. Alam ko po na maraming ituturo ulit sa atin si Lord. Then mamaya po ay tatawid na ulit tayo ng panibagong araw. Amen. We are so excited for our declaration. Mamaya isasend ko na lang po ulit. Salamat po sa lahat ng mga nag-share. So, pwede na kayo mag-chat sa akin, ha? Para po ma-add po natin kayo sa GC. Apo, chat lang kayo sa akin. Hello po, Noise. God bless you po. Okay, so for tonight po, yan, tayo po ay nasa Genesis chapter 2 na. So, ang goal natin ay makatapos natin mabasa ang Bible. Pero, itong devotion natin, hindi natin siya matatapos ng buong taon kung 1 chapter tayo per day sa ating devotion. Pero, doon sa Bible reading po natin, no, matatapos natin siya. So, I hope po na nakakasabay tayo. Ngayong araw, sa ating devotion, tayo ay nasa Genesis chapter 4. Okay? Magsisimula po tayo sa Genesis chapter 4 hanggang 7 and then Psalm chapter 2. So, do not forget to read your Bible. Do not forget isulat sa devotional journal natin. Okay?
Tapos may mga question kayo, pwede kayo magtanong. Yan. So, pipilitin po nating sagutin sa abot ng atin pong makakaya. Tapos, siguro kung mag-share kayo ng anything doon sa group chat, mas maganda kung ano yung mga revelation sa inyo ni Lord sa atin pong sa atin pong devotion. Yung mga nabasa po natin. Yun. Okay. So, ngayon po, dako na po tayo sa atin pong devotion. Then later, sa ating crossover. So, ang title po natin for Genesis chapter 2 is entitled, Formed, Placed, and Given Purpose. Maria Cristina, pwede kayo mag-join sa GC para makita nyo po yung Bible reading plan na babasahin. So, meron tayong Bible reading plan na susundin for the whole 2026. Ayan. Sige, Pam, chat ka lang sa akin pag may mga hindi kayo maintindihan. Okay, so kahapon, pinag-aralan natin ang creation ng Lord. Diba? Kung paano nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay. At dito naman sa Genesis chapter 2, ito na yung paglikha ng Panginoon. Okay? Sa mga tao, kay Eva at kay Adan. So Genesis chapter 1 shows us God as the powerful creator. Makapangyarihan, siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. And Genesis chapter 2 brings us closer. It shows us God, the personal Father. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon po ng relationship sa ating lahat. So in this chapter, sa Genesis chapter 2, ang creation po ay medyo nag-slow down. So God is no longer just speaking things into existence. He is forming. Okay, bumubuo na siya. He is breathing. Hiningahan niya, planting and walking with man. And this is too personal. No? So kung sa Genesis chapter 1, nagsasalita ang Panginoon at nagkakaroon ng existence ng lahat, this time it's very personal. Dahil finoform niya, hinihingahan niya, nagtatanim siya at lumalakad siya kasama ng tao. And Genesis chapter 2 reminds us that we are not only created by God. Hindi lamang tayo basta nilikha ng ating Panginoon, but we are known. Kilala ka, you are cared for, inaalala ka, and intentionally placed by Him. And God is very intentional. Alam nyo, lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay natin, merong intensyon ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, hindi aksidente eh. Hindi nagkakamali ang Panginoon. Lahat ng mga bagay na nangyari sa atin, meron siyang plano. Meron siyang napakagandang plano sa atin pong lahat. Amen? So God is very intentional. Salamat, no? Salamat sa Lord. Hindi lamang sa saya, kundi sa kalungkutan. Hindi lamang sa katugunan ng panalangin, kundi sa mga oras na tayo ay naghihintay bago magkaroon ng katuparan yung mga prayers po natin. Salamat sa Panginoon. Kasi meron siya palaging plano sa ating lahat. Amen? So Genesis chapter 2, hindi ito nagko-contradict sa Genesis chapter 1, but it zooms in. Mas pinapakita niya lang, no, ng mas malapit. But now in Genesis chapter 2, kung sa Genesis chapter 1 nakafocus sa creation ng buong mundo, sa Genesis chapter 2, it focuses on humanity. Sa mga tao. So the Garden of Eden, work, rest, and relationships. It shows that God is not distant, but He is relational. Gusto ng Panginoon magkaroon ng relationship. That is why, lagi ko pong sinasabi na for us to be saved, para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, hindi po relihiyon
ang kailangan natin. Hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa atin. Kasi hindi relihiyon ang namatay at pinako sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan po natin ay relasyon. We need relationship. Kanino? Sa Panginoon. Relationship with God. Okay? Relasyon po ang kailangan po natin upang tayo ay magkaroon ng ganap na kaligtasan. So, ang chapter po na ito ng Genesis chapter 2, it will reveal to us God's design. Okay? So, ano-ano po to? A rhythm of rest, a meaningful purpose for work, and a deep need for relationship. So, dako na tayo sa point number 1. Point number 1. God formed us with His own hands. Genesis chapter 2 na po tayo. Genesis chapter 2. So, God formed us with His own hands. God is too personal, no? Sobrang personal ni Lord. Makikita natin sa Genesis chapter 2 verse 7. If you have your Bible with you, pwede nating i-highlight, mga kapatid, yung mga sinasabi ko mga verses. Okay? Alam nyo, gusto ko kayong encourage. Maganda po na meron nagtuturo sa atin. Pero mas maganda kung personal, ikaw mismo, ang nagbabasa ng salita ng Diyos. That is why I encourage everyone to please do your personal devotion, your personal quiet time with God. Kasi iba-iba tayo eh. Iba ang pangungusap sa akin ni Lord at iba ang pangungusap niya sa'yo. Magkaiba tayo. Meron siyang sasabihin sa akin at meron din siyang sasabihin sa'yo. Itong hawak ko po ngayon is my personal Bible. Yeah, this one. So, NLT Life Application Study Bible. Yan. So, ang version po nito ay New Living Translation. NLT po. NLT. So, ito ang buhay ko. Genesis chapter 2 verse 7. Anong sabi sa Genesis chapter 2 verse 7? Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. The breath of life. The breath of life. Alam niyo po ang kaibahan ng mga tao sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Tayo po ay nilikha ng Lord. The word implies shaping with care. Unlike the rest of creation, God formed man. Again, the word implies shaping with care. Ibang klase ang pagkakalikha ng Panginoon sa mga tao. Again, Genesis 2:7, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed. Kung ang mga creation, sinabi lang ni Lord by words, nagkaroon ng existence, tayo iba. Hiningahan tayo. Hiningahan tayo ng breath of life. Then God breathed life into him. So humanity carries both dust and divine breath. Dust and divine breath. This one? The Bible? This one. Yan. Screenshot nyo na lang kung gusto yung kung gusto yung bumili, hanapin nyo na lang po yan. Yeah, we're special. Totoo yun. We're special. Teka lang ha. So this tells us, alam niyo pinapakita nun, na tayo ay galing sa alabok, from dust of the ground.
So this tells us, ang revelation sa atin is, we are humble in origin. We are humble in origin. So parang di ba alam niyo naman yung mga alabok? I mean, di naman sila pinapansin. Walang halaga. So we are humble in origin, but we are sacred in value. Bakit? Kasi merong paghinga ng Panginoon. So from dust, humble origin, pero binigyan ng Panginoon ng halaga, God's breath. Sometimes, personal reflection, sometimes ang tingin natin sa sarili natin walang halaga. Sino dito dumating sa punto ng buhay niya na parang tiningnan niya yung sarili niya as parang, you have no value anymore? Siguro may mga tao parang nakita nila yung sarili nila na, nako, ito na yung buhay ko, pariwara na ako, I am such a failure, wala nang mangyayari sa buhay ko, broken-hearted ako, iniwan ako ng magulang ko, ako ay anak sa labas, ako ay anak dahil sa aksidente, etc., gawa ko sa kasalanan. At yun iniisip natin, wala na tayong halaga. We are of no value. Pero gusto kong isipin mo sa oras na ito, hiningahan ka ng Diyos. Galing tayo sa walang halaga, pero piniling bigyan ng halaga ng Panginoon. That's how valuable you are. So even when you feel ordinary or broken, alam niyo po, just remember, God personally formed you. God personally formed you. Ang Diyos mismo ang naghulma sa'yo. Hindi tayo mass-produced. Alam niyo yung mass-produced? Yung parang kapag madami, mabilisan, wala ng halaga. You are handcrafted. Customized. Alam mo yun? Personalized. Ang pagkakalikha sa atin ni Lord. We are handled with care. Kung paano tayo finorm ng Panginoon, it's special. It's special. Ibang-iba, diba? Sobrang kakaiba. Kaya tayo kamahal ng Panginoon eh. So you may come from the dust, but you live by the breath of God. Okay, sabihin na natin na, okay, tingin ng mga tao. Okay, sige, sabihin na natin ng tao sa akin, pariwara. Ito na yung mga tao sa akin. Mo, iba ang tingin ng Diyos sa'yo. Kaya alam nyo, kahit paulit-ulit kang siraan ng mga tao, kahit gaano sila magbato ng mga basura patungkol sa katauhan mo, ang tingnan mo, ang pagtingin ng Diyos kung sino ka. No man can bring you down. No man can pull you down as long as you know your true identity. That we are sons and daughters of the living God. That we are children of the Most High God. Alam niyo yun? May halaga ka. Alam niyo, kaninang umaga, napunta ako sa barangay. Siyempre, barangay Kagawad ako, di ba? So, nagpunta ako sa barangay, naka-joyride ako. Tapos, iniisip ko lang, ang dami, parang, kasi pag lumalabas ako, dami ko mga naiisip. Siyempre, nakamotor ka, ganyan. Nakaangkas ka sa motor. Tapos, ang dami tumatakbo sa isipan ko. Tapos parang ang random, na gusto ko, ngayong taon, mawalan ako ng pakialam. Ganun yung gusto ko mangyari sa akin ngayong taon. Gusto ko mawalan ako ng paki sa mga sasabihin ng tao sa akin. Gusto ko mawalan ako ng pakialam sa kung anong tingin ng mga tao sa akin. Kasi parang, the more na iniisip ko kung anong tingin, ano yung expectation nila sa akin, ano yung sinasabi nila sa akin, ano yung iniisip nila sa akin, maapektuhan ako.
And I don't want that to happen because I know merong magandang gagawin si Lord sa buhay ko. Alam ko na merong magandang plano ang Diyos sa buhay ko. So parang kanina habang nasa motor ako, sabi ko, ayoko nang magkaroon ng pakialam sa sasabihin ng mga tao sa akin. Let them think what they want to think. Let them say what they want to say. But for me, I know my stand. Alam ko yung identity ko sa harapan ng Panginoon. So Lord, ko nang bahala. Sobrang random thought nun. Kaya, pinapractice ko and I master it. Gusto ko na yung isipan ko ngayong taong ito, bahala na si Lord sa akin. Okay, ayoko na. Ayoko nang isipin kung ano yung iniisip nila, kung ano yung sinasabi nila. Ako, magpo-focus ako sa personal growth ko. Magpo-focus ako sa paglalim ko sa Panginoon. Magpo-focus ako sa paglakad sa calling ng Diyos sa buhay ko. So, yun. Focus kay Lord. Tapos, ayun. At nakakatawa, isa pa sa mga naisip ko. Dahil, di ba, lagi ako nagjo-joyride. Yun yung mode of transportation ko. Joyride. Yun yan. Tapos nagko-compute ako ng mga expenses ko. Sabi ko, kasi ang lalayo eh. Nalalayo ng mga ano. So, I decided na kumuha ng motor na ako na lang yung magdadrive. Kasi, yung nakuha kong bonus sa barangay, half of, parang part doon, ipang da-down ko na lang. Kasi parang gusto ko na, alam niyo, may mga time na gusto ko mapag-isa. Tapos, mag-drive ka somewhere. Tapos, just enjoy the creation of God. So, baka next week, I don't know, bibili ako ng motor. Ganyan. Pero ano lang yun, installment. Rides, magra-rides ako mag-isa. So, magde-devotion tayo habang nasa malayong lugar ako, ganyan. Magla-live na lang ako doon. Ayun, kasi kinumpute ko rin parang parang magra-rides ako. Pupuntahan ko kayo, magmomotor ako, pupuntahan ko kayo mga malalapit dito. Ako po sa Bulacan. Sa Bulacan ako nakatira. Thank you po, Mami Mina. So yun, marunong naman ako magmotor. Sabay-sabay sana tayo, Pas. Tapos magkakaroon na tayo ng heart-to-heart riders. Ganyan. Heart-to-heart riders. Bulacan, sa Santa Maria po ako. Santa Maria. Sige. God bless you, Maki. Sure. Virtual hug. Sa lahat ng mga nagnanais na... Alam niyo, minsan, naalala ko yung isang instance. Bawal ng 3 sa motor. 3 kami, Ate Rose, dito sa bahay eh. Merong isang instance na merong kabataan sa church. Tapos, kinamusta ko siya. Alam nyo, tinap ko lang yun Tinap ko lang yung likod niya. Tapos kinamusta ko, kamusta? Umiyak na siya. Yun lang ginawa ko. Tapos sabi ko sa kanya, gusto mo ba ng kausap o gusto mo mapag-isa? Sabi niya, gusto ko po mo ng mapag-isa. So, no words. Hindi ako nagtanong, hindi ako nagbigay ng advice. I just stopped sa kanyang likod. Tapos, umalis na ako. Yun lang. Kasi, alam niyo, may mga times na hindi natin kailangan ng napakaraming pag-a-advise sa mga tao. They don't need advice. They don't need words. Okay? They don't need encouragement. Ang kailangan nila, presence. Minsan, ang kailangan ng mga tao, presensya mo lang eh. Yung parang nandun ka lang. At kung kaya ko lang kayong yakapin, lahat ginawa ko na. At kung kaya ko lang kayong puntahan, lahat ginawa ko na. Because I want you guys, I want you from our community na maramdaman nyo yung pagmamahal ng Panginoon. Ako pa naman mayakap akong tao. No, sa mga nanay, sa mga tatay, ganyan, sa church. Yan, ako, mapag-bless din ako. Ganyan. So, I am too personal sa relationship ko. So, kung kaya ko lang kayong yakapin, so virtual hug sa inyong lahat. Virtual hug. So yun. So, tandaan natin palagi
na finorm tayo ni Lord with His own hands. With His own hands. Napaka-personal ng Panginoon. Imagine from nothing, binigyan tayo ng katayuan ng Diyos bilang anak niya. From no one to someone. From nobody to somebody. Thank you, Lord. Binigyan niya tayo ng karapatan bilang maging anak ng kataas-taasang Diyos. Amen. So, number 2. Yeah, malapit na. Mag-crossover na naman tayo. Number 2. God placed us in a garden with purpose. Yeah, si Adam at si Eve. Alam nyo, nung binabasa ko to, itong Genesis chapter 2, may hinighlight ako dito eh. Saan ba yun? Hindi. Sa Genesis chapter 3 pala, yun yung hinighlight ko. Kasi dito sa chapter 2 is just, creation ng it's too personal. Pero yung pagpasok ng kasalanan sa Genesis chapter 3. Pero iaano ko na lang. Gusto kong i-advance. Nung binabasa ko yung Genesis chapter 3, ni Lord eh. Tingnan nyo nagkasala na si Eva at si Adan. Nagkasala na sila. Okay? At sila ay pinarusahan na, naaalis sila sa Garden of Eden. Pero nakita ko dito sa Genesis chapter 3, verse 21. Genesis 3:21, naka-highlight sa akin. Tingnan nyo. And the Lord God made clothing from animal skins for Adam and his wife. Tingnan nyo, nagkasala na si Adan tsaka si Eva. Pero sino pang gumawa ng damit nila? Ng isusuot nila? Ang Panginoon pa rin. Binihisan sila ni Lord. Alam nyo, kinikilabutan ako nung binasa ko yon na grabe yung concern, yung care ng Lord, na nagkasala na to, dapat nga pinaalis na sila kasi nakapasok ang kasalanan sa creation ng Lord. Pero anong ginawa ng Panginoon sa kabutihan, kahabagan? Makita natin yung puso ng Lord na kahit palagaan talaga tayo lumayo sa Panginoon at kahit anumang kasalanan na nagawa natin, yung pagmamahal niya mananatili. No? Hindi nawala yun yung care ng Lord. So, yeah, we may feel like tayo ang pinakamasamang tao sa buong mundo. And we may feel like tayo ang pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Pero, iba ang pagtingin ng Diyos sa'yo, kapatid. Grabing pagmamahal. Genesis chapter 2 verse 15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So bago dumating ang kasalanan, before the fall of men, work already existed. Okay, may trabaho na. Alam niyo po, hindi sumpa ang trabaho. Sometimes iniisip natin, nako, magtatrabaho na naman ako. Nako, Monday na naman. You know what? Work is a gift from God. Marami siguro dito na nagtatrabaho na iniisip nila, yung trabaho, ang hirap, nakakapagod. Which is totoo naman, di ba? Totoo naman. Ako, ilang taon din ako nagtrabaho before ako tinawag ng Lord dito sa ginagawa ko. So, work is there. Even in the Garden of Eden, no?
Even in the Garden of Eden, there's work. Okay? Very relate to si Kelly. So, yung trabaho mo ngayon is a gift from God. Okay? Work is not a curse. It was a calling. At hindi nagkamali ang Diyos kung bakit yan ang trabaho mo ngayon. Hindi nagkamali ang Diyos kung bakit dyan kanya dinala ngayon. It was a calling. You have an assignment there kung bakit ka nandyan. So si Lord, dinala niya si Adan in a specific location with a specific responsibility. And you are there to work because God has given you a specific responsibility. Kaya kami negosyo, kaya kami hanap buhay, kaya kami trabaho. Okay? So God always creates before He assigns and places before He purposes. God always creates before He assigns and places before He purposes. So magpasalamat ka. Magpasalamat tayo kasi meron tayong trabaho. Sabi 'di ba, ang mga tamad ay huwag pakainin. It's such a blessing to work. No? Gusto ko i-encourage lahat ng mga nagtatrabaho, mga naghahanap buhay. Gusto kong i-encourage lahat ng mga taong, lalo yung mga OFW na nagsakripisyo talaga. Lahat naman nagsakripisyo. Pero ibang sakripisyo talaga pag nasa ibang bansa ka, malayo ka sa pamilya mo eh. Kasi pag dito sa Pinas, at kung malapit ka lang naman, nakakauwi ka araw-araw sa pamilya mo. Pero yung mga nasa ibang bansa, it's a different kind of sacrifice. So nilagay ka ng Lord dyan, hindi dahil ginusto mo lang, pero dahil gusto rin ng Panginoon yan, na nandyan ka. And again, God has a specific responsibility for you. So, ang panalangin ko sa ating lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga nag-work, iba-ibang trabaho, alam niyo, ang pagiging magulang ay trabaho rin. So, saludo sa lahat ng mga full-time mom, full-time dad. So, God bless you po. So, ano yan? Blessing yan. Okay? Blessing yung ginagawa mo. Huwag mong tingnan yung trabaho mo na sumpa. Huwag mong tingnan yung trabaho na nakakapagod. Nakakapagod talaga. But it's all in the mind. It's all in the mind. Ginagamit ng Lord yung trabaho, yung hanap buhay, para maging daluyan ng kanyang pagpapala sa buhay mo. Okay? Kasi, si King Solomon, pinapili siya. Diba? Pinapili siya ni Lord. Anong gusto mo? Wisdom or wealth? Wisdom or wealth? Siguro kung ikaw, pipiliin mo na lang, wealth na lang, Lord. Bigyan mo ako ng wealth para hindi ko na kailangan magtrabaho. Bigay mo sa akin lahat ng yaman ng mundo. Pero pinili ni Solomon kung anong mas mahalaga, which is wisdom. Karunungan. At alam nyo ba, na nung pinili niya yung wisdom, binigay pa rin ng Lord yung wealth. Kasi naniniwala ako, na kapag ang Lord nagbigay ng wisdom sa iyo, He will also give you the ability to produce wealth. Wisdom and ability to produce wealth. So, kailangan mo ng wisdom, kailangan mo ng tamang kaisipan, ng karunungan nagmumula sa Diyos, para dumaloy ang pagpapala. Kasi ikaw, for example, sobrang dami mo ng pera, sobrang dami mong ipon, sobrang dami mong kayamanan. Pero kung wala kang wisdom, mamimismanage mo yun. Tama ba? Tingnan nyo yung mga nananalo sa loto. Tingnan nyo yung mga nananalo ng one time biglang yumaman. Diba? Ano nangyari? Hindi nila na ma-manage ng maayos. Why? Because there is no wisdom. Hindi nila kayang ayusin, di ba? Kaya kung tayo ay pagpapalain ng Diyos, ang hilingin natin sa Lord, Lord, bigyan mo ko ng karunungan. Bigyan mo po ako, Lord, ng wisdom para hindi po masayang. Because I want to be, Lord, a good and faithful steward.
Amen. Gusto ko po na ma-manage ng maayos itong pinagkatiwala mo po sa akin. At alam nyo, itong ginagawa ko dito sa TikTok, hindi ko siya parang sabi ko sa inyo, di ba? It's very new to me. Sobrang bago ang ginagawa kong ito sa TikTok. As in, hindi ko na-imagine na lalawak ng ganito. Hindi ko na-imagine na talagang dadami yung mga nanonood. Na para na tayong merong isang online community church. Diba? Na meron ng iba't ibang mga groups. Yun. So, God is good. God is good. May purpose si Lord. Okay? May purpose ang Lord. Sapat na kaalaman naman. Amen. Ate Bibi Cheng. Praise God po. So, where you are right now, your job, ministry mo, family mo, or kahit nasa ang season ka man ng buhay mo ngayon, it is not random. God places you intentionally so we can grow and serve. Lahat ng ito ay plano ng atin pong Panginoon. Pinaglakip-lakip niya lang sa ating lahat. It's not accident kung bakit yan yung course mo, kung bakit yan yung trabaho mo ngayon, kung bakit yan yung hanap buhay mo ngayon. God places you there intentionally so you can grow and serve. I pray po na magamit mo kung ano man yung resources na meron ka para makapaglingkod sa Panginoon. I pray na kung ano man ang mga bagay na hawak-hawak mo ngayon, kagaya po ni Moses. Sabi ni Moses, nung tinawag siya ni Lord, Lord, di ako marunong magsalita. Di ako marunong magsalita, Lord. Di ba may mga excuse siya, may mga reason siya. Pero, anong sabi ni Lord? Anong hawak mo ngayon? Anong nandyan sa kamay mo ngayon? Ibigay mo sa akin. At pinagpala niya yung staff ni Moses. Pinagpala niya yon. At dahil dun sa staff na yon na sinuko ni Lord kay Moses, yun yung ginamit ng Lord para gumawa ng himala. Para makita ng mga tao na totoo ang Diyos. So, my question is, what is in your hand? Ano yung nasa kamay mo ngayon na pwede mong isuko sa Diyos? And because of that, pwedeng maging daluyan ng pagpapala ng ating pong Panginoon. Part of how prepares. God uses you. Part of how He keeps you. So, nasaan ka man ngayon, may paghahanda. Parte lang yan ng paghahanda ng Diyos. Parte yan. Okay? So, that's number 2. Ano wala? Teka lang. Okay na? Wala. Wait lang. Now, wala pa rin. So, last. Nawala. Wait lang. Ganito lang yan. Kapag nawawala, kailangan ko magtanggal ng saksak. Guys, narinig na ako. Okay na, no? Okay na. Alam niyo, mga kapatid, pasensya na. Parang medyo na... Ewan ko kung sa liwanag ba yun eh. Kasi may nakaharap ditong malaking liwanag saan. Parang medyo. Parang nag-iiba na naman yung pakiramdam ko ngayon. So, kasama sa prayer ulit. Baka sa ilaw, no? Baka sa ilaw. Pati nakaganyan ako habang nagtuturo. Oo eh, parang medyo nahihilo ako ngayon ulit.
Yeah, God bless you, Kim. Pag pinatay ko yung ilaw, di niyo ako makikita. Hinaan ko lang ulit, ha? Wait lang. Hinaan ko lang ulit sa ilaw. Oo nga, mag-BP check kaya ako, no? Ito na yung pinakamahina niya eh. Astigmatism. Teka lang. Actually, itong salamin ko, may astigmatism siya. Parang feeling ko nga, may astigmatism ako. Kapag ito, yan, parang may something na... Try kong patayin yung ilaw. Sige, try kong patayin yung ilaw, ha? Kasi di nyo ako siguro madilim yung mukha ko, ganun. Okay, wait lang. Patayin ko muna. Ayan. Too much exposure siguro sa ilaw. Taga lang, sakit ng mata ko. Ayan. Yan, medyo much better. Much better yung ganito. Parang, ika lang ha, papakiramdaman ko lang yung sarili ko. Pero wala naman ako nararamdaman sa katawan ko eh. Yung parang feeling ko lang magba-blackout ako. Wala akong ibang nararamdaman. Feeling ko sa liwanag. Meron naman to. Merong blue light. Tapos may anti-red na rin. Oo, nakikita ko naman siya. May liwanag naman. Sige, wait lang ha. Hihinga lang ako saglit. Yan, parang feeling ko better. Better na nararamdaman ko ngayon. Sa liwanag. O, tapos ano pa? Ang tawag dito? Puyat tayo eh. Tapos, di ba kagabi puyat din tayo? Tapos maaga ako umalis kanina dahil nag-duty ako sa barangay. So, at least bukas naman, wala naman ako ibang gagawin. So, mahaba-haba yung Paano kaya ako sige, magpapa-BP ako. Dahil parang nagpa-BP ako kanina sa barangay. Kasi wala rin health center eh. Teka lang. Parang kailangan ko yung Vicks. Oo nga eh. Ayan, medyo sumasakit na yung ulo ko. But in Jesus' name, I rebuke. Hindi sumasakit yung ulo ko. Okay. Sige, papahinga lang ako saglit. Oo nga, pipikit ko muna yung mata ko. Wait lang, saglit. Mga mga 1 minute. Ayun. Ano bang nasasabi ko sa inyo? Basta, magpatuloy lang tayo. Pahinga muna. Hindi ko nakikita yung mga live comment nyo kasi nakapikit ako. Mamaya na lang. Ganun ba kapag may astigmatism? Pag may astigmatism ka, parang hindi ka dapat masyadong ma-expose sa sobrang lakas na ilaw. Yan, siguro okay na yan. Okay. Join ka dito, devotion, Messiah in Me. Ayan. Pero okay na rin itong ganito, no?
Medyo okay naman na. Oo nga, kahapon din ganun eh, no? Oo, pwede na, Aryan. Pero wag masyadong heavy, ah. Alam nyo, kapag tumataas yung mga viewers, di ba kahapon ganun din? Tapos yung biglang nagtaas siya, biglang ganun din yung naramdaman ko. Pas, ano yung weakness mo? Ako, napakadami ko mga weaknesses. Sabi ko sa inyo. Napakadami. Ako ay talagang walang-wala kung hindi sa biyaya ng Diyos. Hindi pa ako nakakabili nung Ascorbic tsaka ng stress tab. Oo, di ba? Pag 600, 700, ganyan. Biglang may gagawin ng kaaway. Talagang, Lord, I rebuke the works and plans of the enemy. Sige na. Okay na tayo. Okay. So, number 3 na tayo. Okay, number 3. Third point. And this is the last bago tayo mag-declaration. Number 3, God designed us for relationship, not isolation. Okay? God designed us. Opo, nababasa ko pa naman. Thank you, Kels. So, yun. So, Genesis chapter 2, verse 18. Genesis chapter 2, verse 18. It is not good for the man to be alone. Yan. It is not good for the man to be alone. So, this is the first time God says something is not good. Kasi lahat ng creation niya, sinabi niya, very good ang creation. Very good, maganda. So this is the first time na sinabi niya, it is not good. And you know what? Ano yung hindi maganda doon? It is loneliness. Sometimes when we are lonely, marami tayo naiisip. Tama. Kapag mag-isa ka, kapag madaling araw, nagmumuni-muni ka, ang dami mong naiisip. 'Di ba? If you are lonely, diyan umaatake ang kaaway. At naglalagay siya ng mga kung ano-anong kaisipan sa iyo. So God creates Eve not as an afterthought, but as a divine answer to man's need for companionship. Okay, so anong tinuturo sa atin ito? We are created for connection. We are connected. We are created for connection. And I really praise God for this divine connection na kahit dito sa online, dito sa TikTok, ay nagkaroon tayo ng connection sa isa't isa. Diba? We thank God for that. And healthy relationships are God's design. Dinisenyo rin po ng Panginoon ang isang maganda at healthy, malusog na relationships. Partnership is meant to reflect love and unity. So yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang disenyo ng Lord for us to be connected, for us to have healthy relationships and partnership. Can you tingnan mo, i-examine mo ngayon yung mga relationships na meron ka. Kamusta? Kamusta yung relasyon mo sa asawa mo, sa mga anak mo? Kamusta yung relasyon mo sa mga kaibigan mo? Ako ngayon, in this point of time, sa akin, masasabi ko lang sa mga relationships na meron ako ngayon, ano bang tawag doon? Yung parang mas konti, mas okay. Ganon. Parang something sa akin yun Parang mas konti, mas okay para sa akin. The lesser, the happy ba tawag doon? May ganong quotation di ba? The fewer, the better, something like that. Yeah. The fewer, the better. Yeah, that's it. Mas okay sa akin yung konti pero totoo, di ba? Small circle, yes. Quality over quantity sa friendship. Alam nyo, dati ako,
sobrang mapalakaibigan ako. Alam ng mga tao yan. Kung kilala nyo ako, parang parang kaibigan ako ng lahat. But one thing I realized last 2025, not all people will be happy of your success, and not all people will be there in all seasons of your life. Hindi lahat ng tao, maiintindihan ka. Hindi lahat ng tao ay matutuwa. Hindi lahat ng tao ay matutuwa. Guys, nawalan ng kuryente. Okay na? Nakabalik na ba ako? Nakabalik na ako? Are you guys here? Yeah, para nagkaroon ng very, very quick na nawalan ng kuryente. And it's very unusual. Alam nyo, ang kaaway talaga. Grabe. Alam mo yun, ang daming mga distractions. Oo. Grabe. Tingnan nyo, parang biglang ulit. Biglang... Grabe talaga. In Jesus' name, I just want to pray. Lord, in the name of Jesus, malapit po kami sa inyo, and we rebuke anumang mga satanic attacks. We rebuke anuman po mga satanic arrows na nakatutok po sa amin. Lahat ng mga binabato ng kaaway, I rebuke the works and plans of the enemy. I rebuke the spirit of sicknesses and diseases. I rebuke all the spirits in the air. In Jesus' name, get out. Hallelujah. Sa aming buhay, sa live stream na ito, I rebuke you in Jesus' name. I bind you, strong men, and all your evil cohorts. Go back to hell where you belong. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, take full control of everything hanggang matapos po kami, Panginoon, sa aming declaration for our crossover. Take full control of everything. Pahiran mo po kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Lord, I pray, tanggalin mo ang sakit ng ulo, tanggalin mo ang pagkahilo. Kung meron man ding mga tao nakakaranas ng sakit at karamdaman sa oras po na ito, sa pangalan ni Jesus, sinabi mo, ipatong lamang po namin ang aming kamay sa mga tao may sakit at karamdaman at sila ay gagaling. Lord, I lay hands, Lord, upon my body, upon the lives of these people who are watching. In Jesus' name, I pray, O God, dumaloy ang kagalingan sa aming mga buhay at wala pong distraction, wala pong gawa at plano ng kaaway ang makapananaig. We declare the sovereignty of Jesus. We declare that we are victorious. We declare that we are more than conquerors. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng lahat at ang oras na ilalagi namin dito hanggang matapos po kami ngayon pong crossover. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God is good. So yeah, I'm back. Malapit na mag-alas 12. Okay? So ang application nito, isolation weakens the soul. Okay? So nakakapanghina kapag nag-iisa ka talaga. Kaya we need community. Yeah, we need community. Kaya sa lahat ng mga tao na nanonood ngayon, huwag kayong papayag na after nito, lalabas na lang kayo na parang walang nangyari. Maganda na mag-join kayo sa community, mag-join kayo sa group chat, then interact, connect, okay? Mag-interact ka, mag-connect ka. So God calls us into community. God calls us into community. So pwedeng sa family mo, sa church mo, and godly relationships. Okay? So God did not design us to walk alone. He designed us to walk together. Pwede bang pakilagay? Walk together. Walk together. So tayo dito sa community, lalakad tayo ng magkakasama. Okay? So God bless you po, Mervy. God bless you sa youth fellowship nyo. Lalakad tayo na magkakasama until the rapture of the church. Wala nang aalis sa community na ito.
Siguro may mga time na magiging busy ka, may mga time na mawawala ka, pero lagi mo lang tandaan, balik ka agad. Okay? Balik ka agad. So life is not perfect. May mga ups and downs, may mga highs and lows, but go back. Go back to the heart of worship. So God did not design us to walk alone. God did not design us to walk alone. He designed us to walk together. Hindi ka pwedeng mag-isa. No man is an island. No believer, no? Walang kahit na isang sino mang mananampalataya ang lalakad mag-isa. Kailangan natin ng isa't isa. As iron sharpens iron, magpalakasan po tayo. So for our conclusion, ang Genesis chapter 2 shows us a God who forms personally, places us purposefully, and connects us relationally. So before there was sin, stress, or struggle, there was intimacy with God. At yun ang gusto ni Lord, maibalik yung intimacy na yun. And this chapter po ng Genesis chapter 2 is inviting us, okay, to go back to that truth. Bumalik tayo dun sa katotohanan na yun. Okay? If God formed you, breathed life into you, placed you where you are, and created you for relationship, then your life has meaning even in season of waiting or uncertainty. Okay? So, may kahulugan ng buhay mo. Kahit nasa ang season ka pa. Kahit nasa ang season ka. Amen. Again, I would like to repeat that. Ayun tatlo, Genesis chapter 2 shows us God who forms us personally, places us purposefully, and connects us relationally. Ayun, number 1, 2, 3. So point number 1, God formed us with His own hands. Number 2, God placed us in a garden with purpose. Number 3, God designed us for relationship, not isolation. Ipapost na lang po yan sa GC po natin. Okay, so return to the garden, brothers and sisters, not a place. Ang ibig sabihin ng garden, babalik tayo doon sa where we walk with God daily. Where we walk with God daily. And for our final words, life makes sense. Life makes sense when we remember whose breath is in our lungs. Ganda, no? May sense ang buhay kapag inalala mo kung kaninong hininga ba yan nandyan sa lungs mo ngayon. Sino ang nagbigay sa'yo ng hininga? Sino ang nagbigay sa'yo ng buhay? Life makes sense when we remember whose breath is in our lungs. Can we just close our eyes, bow down our head? Lord, maraming salamat po sa katagumpayan ng devotion po namin ngayon. As we transition, Lord, sa amin pong crossover, patuloy mo kaming samahan at gabayan. Ang dalangin ko po, patuloy na itimo mo sa pinakamalalim na parte ng aming mga puso ang lahat naman na pag-aralan po namin. Naway may apply po namin ito, Lord. Huwag mong hayaan na masayang po ito, na ang bawat salitang ito ay mailagay po sa walang saysay, Panginoon, o walang purpose, Lord. I just pray na yumabong ito, may apply namin sa aming mga buhay. In Jesus' name, I pray na maalala namin ang mga salita mo, Panginoon, sa mga oras na kailangan po namin, na you really have a purpose, Lord God. You are a very relational God, na kami po ay binuo mo, finor mo kami with your own hands, Lord, that you have a purpose why we are there, why we work, why we are in that specific position, because, Lord, we have a specific responsibility. And you design us, Lord, for relationship, not isolation. Walang part ng community po na ito, Panginoon, na mag-iisa. Lahat po kami ay sama-samang mag-grow. Lahat kami ay sama-sama, Panginoon, na lalalim sa iyo, mag-aaral ng iyong salita, Panginoon, na mahalin ka at maglilingkod po sa inyo. Palakasin mo po kami, Panginoon. I-encourage mo po
ang bawat isa. At patuloy, Panginoon, na pinagkakatiwala ko sa inyo ang aming mga buhay. I-restore mo ang lahat ng mga kalakasang nawala sa amin, Panginoon. Palakasin mo po kami, Lord, in Jesus' name. Palakasin mo po ang buhay ng bawat isa. At Panginoon, pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat. Samahan mo kami sa amin pong declaration hanggang makatawid po kami mamaya. In Jesus' name. We thank you and we glorify you, God. To you we bring back all the highest glory and honor. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God. So mga kapatid, isasend ko na po yung declaration natin sa atin pong group chat. Pakiantabay na lang po. At sa lahat ng mga wala pa sa group chat, pwede kayo mag-chat sa akin sa FB Messenger or dito sa TikTok para masend ko po sa inyo yung link. So itong declaration natin sa day 4, January 2 today, di ba? Bago tayo tumawid. Sa lahat ng mga wala sa group chat, habang nagde-declare tayo, sumabay na lang kayo sa akin. Okay? Sabay na lang kayo sa akin. Thank you, Lord. Okay, na-send ko na po sa GC. So, sabay-sabay po tayo. Let's go for our declaration. Hallelujah. Ang scripture ingredient po natin ay matatagpuan sa 1 John chapter 3 verse 8. Sabi dito, "For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil." That He may destroy the works of the devil. Huwag po tayong papayag na tayo ay tuluyang masira ng lahat ng gawa at plano ng kaaway. Okay? So tayo po ngayon, hallelujah, ay dadako na sa ating declaration. Father, we pray and we glorify you. We worship you, Lord. Panginoon, tinataas namin ang iyong pangalan. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang declaration that all these declaration points will be manifested upon our lives. All for your glory. In Jesus' name. Amen. Sige po. I-declare po natin 2 times per point. Okay, let's go. Number 1. Hallelujah. Holy Spirit, empower me to recover all that the enemy has stolen from my life. In Jesus' name. Holy Spirit, empower me to recover all that the enemy has stolen from my life. In Jesus' name. Number 2. Holy Spirit, sabayan niyo po ako sa mga wala sa group chat. Pwede niyo ulitin yung sinasabi ko. Holy Spirit, envelope my life with mercy and grace. Let the manifestation of your glory in my life be visible this year. In Jesus' name. Holy Spirit, envelope my life with mercy and grace. Let the manifestation of your glory in my life be visible this year. In Jesus' name. Number 3. Every priest of darkness preparing an evil audit against my destiny be burned to ashes in Jesus' name. Every priest of darkness preparing an evil audit against my destiny be burned to ashes in Jesus' name. Number 4. Any power shooting at me from the grave, receive your arrows back by fire in the name of Jesus. Any power shooting at me from the grave, receive your arrows back by fire in the name of Jesus. Number 5. Sige ba, dahan-dahan lang. O Lord, deliver me from death and profitless hard work this year in Jesus' name. O Lord, deliver me from death and profitless hard work this year in Jesus' name. Number 6. I refuse to gamble with my destiny. You destiny diverters, die by fire in the name of Jesus.
I refuse to gamble with my destiny. You destiny diverters, die by fire in the name of Jesus. Number 7. O God, arise and disgrace the fowlers and hunters of my destiny in Jesus' name. O God, arise and disgrace the fowlers and hunters of my destiny in Jesus' name. Number 8. I curse, I rebuke, I prophesy against every embargo placed on way of progress this year in Jesus' name. I curse, I rebuke, I prophesy against every embargo placed on way of progress this year in Jesus' name. Number 9. My heavens will not become brass this year in the name of Jesus. My heavens will not become brass this year in the name of Jesus. Number 10. Powers assigned to rearrange problems in my life fall down and die in the name of Jesus. Powers assigned to rearrange problems in my life fall down and die in the name of Jesus. Number 11. Every satanic law working against my progress, I cancel and render null and void in Jesus' name. Every satanic law working against my progress, I cancel and render null and void in Jesus' name. Number 12. Anything buried against my destiny, be roasted by the fire of God's judgment now in Jesus' name. Anything buried against my destiny, be roasted by the fire of God's judgment now in Jesus' name. Number 13. I use the broom of fire to sweep out evil occupants from my home in Jesus' name. Please demonstrate this prophetically. Pwede po ba yung parang nangbubugaw tayo like that? Parang pinapaalis natin. So habang dinedeklara po natin ito, 2 more times, 1, 2, 3. I use the broom of fire to sweep out evil occupants from my home in Jesus' name. Once again, I use the broom of fire to sweep out evil occupants from my home in Jesus' name. Number 14. Fire of deliverance fall upon my head in the name of Jesus. Ilagay po natin ang ating kamay sa taas ng ating mga ulo. Again, let us declare 2 more times. Fire of deliverance fall upon my head in the name of Jesus. Once again, fire of deliverance fall upon my head in the name of Jesus. Number 15. I destroy every evil hidden structures in my life with the earthquake and fire of the Lord in Jesus' name. I destroy evil hidden structures in my life with the earthquake and fire of the Lord in Jesus' name. Number 16. I cross my local Jordan. I enter into my promised land today in Jesus' name. I cross my local Jordan. I enter into my promised land today in Jesus' name. Can you just declare it one more time? 1, 2, and 3. I cross my local Jordan. I enter into my promised land today in Jesus' name. Number 17. I will not fall into the gutter of destiny this year in Jesus' name. I will not fall into the gutter of destiny this year in Jesus' name. Number 18. O Lord, deliver my soul from the prison of land covenants in the name of Jesus. O Lord, deliver my soul from the prison of land covenants in the name of Jesus. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Let us lift up our hands.
Let us declare 3 times, 1, 2, and 3, number 19. Let my hands become anointed for deliverance, healing, and breakthroughs in Jesus' name. Let my hands become anointed for deliverance, healing, and breakthroughs in Jesus' name. Let my hands become anointed for deliverance, healing, and breakthroughs in Jesus' name. Number 20. Earthquake of the Lord, arise, uproot, and scatter every satanic altar monitoring my life and family in the name of Jesus. Earthquake of the Lord, arise, uproot, and scatter every satanic altar monitoring my life and family in the name of Jesus. For 7 times po. Number 21, 7 times. 1, 2, and 3. Lord, I thank you for answering my prayers. 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 And for the very last time, let us shout, Lord, I thank you for answering my prayers. In Jesus' name, we pray and we declare, Amen, Amen, and Amen.